Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na po ang ating Pamumuno 2025. Yes, ako po ang inyong lingkod, Mel Sanding Milion. Muli ay makakasama namin kayo sa isang oras na programang hihimay sa mga plataforma. Every day po na ginagawa natin na nag-i-invite tayo ng mga tatakbo sa nalalapit na halalan. Ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon. Magandang umaga po. Kasi po ang ating special guest for today, batang-batang kongresista po ito, mga kabahagi. Yes. Natapos na po ang kanyang first term as Congress. 3 times. Nakatatlo ka na? Yes. Wow! And this is the third time. Tatakbo panibago ulit ito. Okay. Anyway. Panibagong pagtakbo ulit ito. Ayan. Nagkamali ho tayo dyan. But, ang mahalaga po dito makikilala na po ninyo ang susunod na magiging congressman pa rin po natin sa pamagitan po ng Kabayan Party List. Ayan, Kabayan Party List. Ang first nominee po dito, ayun, nakatatlong beses na po naging congressman po ito, is a Filipino lawyer at siyempre po representative of the House of Representatives yan. So mga kabahagi, we would like to introduce to you now ang ating susunod na magiging congressman pa rin, no? From the Kabayan Party List, Congressman Ron Salo. Magandang umaga po, Congressman. Magandang umaga sa iyo, Ben. Sir Ben, magandang umaga sa inyo, Ma'am Net. And magandang umaga rin po sa lahat po ng mga kabayan po natin na nasa loob man ng Pilipinas o nasa labas po sila na nakikinig o nanonood po sa inyo pong programa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Kabalikat ng mamamayan. Yan po ang ibig sabihin ng kabayan. Sino itong mga mamamayan, Congressman? Opo, kabayan, short for kabalikat ng mamamayan. Pero alam po ba ninyo na yung kabayan po ay kinuha po natin sa tawagan po ng mga kapwa Pilipino po natin. Every time po na lumalabas po mga Pilipino, kapag nasa labas po tayo ng bansa, ang tawag po natin sa kapwa Pilipino natin ay kabayan. And there's no other beautiful term or name that we can hear. Kapag narinig po natin yung salitang kabayan, you know for a fact immediately, kapwa Pilipino po yan. So may connection na po kayo kaagad. And kahit sa mga seafarers po, kapag tinatawagan po nila, yung kapwa seafarer po nila, kapag tumawag na po sila doon sa phone po nila, ang address po kagad ay kabayan. Kabayan! So, doon po nanggaling po itong salita pong ito, sapagkat ito'y isang pagtatangi po natin sa mga kababayan po nating patuloy na nakipagsapalaran po sa ibang bansa. Ito po bang kabayan po ninyo, Congressman, nakatutok sa mga OFWs natin, mga seafarers? Tama po kayo. Isa po yan sa tinututukan po ng ating Kabayan Party List. Kasi from the word kabayan itself, nandito po yung ating advokasya. Yes. So, Kabayan plus 2 ang tawag po namin dyan. Una ka for kalusugan, ba for pabahay, yan for kabuhayan. Plus 2, edukasyon, and OFW and seafarers concerns. Yes. So, nakapalob po doon sa pangalan po niya mismo, yung mga advokasya na pinupush po nitong ating Kabayan Party List. So, kasama po primarily yung ating mga OFWs, mga seafarers, overseas Filipinos. And of course, may kapartner po tayo dahil kasama po yung health na pangunahin na isa sa pangunahing advokasya ng Kabayan Party List. Nandito po yung mga health workers po natin, kagaya po ng mga midwives, mga nurses po natin, doctors, medtechs, kasama po sila doon. Then pagdating po sa kabuhayan, isa po sa pangunahin na talagang tinutukan po natin yung mga farmers po natin ng Fisher Fox. So kasama po sa Fisher Fox, yung tatawag po natin ng mga salt farmers. So nasa gitna po sila. Are they Fisher Fox or are they farmers? Nonetheless, of course, ang tawag po sa kanila are salt farmers. So yung Salt Industry Development Act, tayo po ang isa sa pangunahin na nagsulong po noon pagdating po sa kabuhayan. Pagdating po sa pabahay, marami po tayong mga kapartner na mga maralitang tagalunsod, kaya ang isa sa pangunahin na advokasya po natin dyan, yung Department of Housing, kung saan isa po ang Kabayan Party List sa pangunahin na nagsulong po nito. Then edukasyon, marami rin po tayong mga sinusulong po dyan at naisulong. So hindi lang pala particularly kayo nakatutok sa mga concerns ng mga OFW, whether sea-based o land-based, no? Pati yung mga sektor dito sa atin, no, na kailangan din bigyan ng pansin. Tama po kayo dahil ang
talagang focus po ng Kabayan Party List po natin, yung primary or basic na pangailangan ng mga kababayan po natin. It is designed to empower yung mga kababayan po natin, kaya para kung sakasakali, hindi na rin po nila kakailanganin po ng mga ibang bansa. Ayun. Kaya ang focus po talaga natin, itong yung mga advokasiyang ito, kalusugan, pabahay, kabuhayan, edukasyon. Pero, realidad po ngayon na marami po sa mga kababayan po natin ay lumalabas. Yun, tama. Oo. At nakipagsapalaran po sa ibang bansa. Kaya isa rin po sila sa pangunahin na binabantayan ng Kabayan Party List. Yung kanilang karapatan, kapakanan, habang nandun po sila sa labas, ay masigurado po ng ating gobyerno. Congressman, nagtataka ako. You're a very young lawyer. At saka yung future mo, na doon talaga as a lawyer eh. Pero ano ang naging inspirasyon ninyo? At matutukan ninyo ang concerns ng mga seafarers at mga OFWs natin. What was the inspiration here? Salamat una, Sir Ben, sa inyong binabanggit na batang-bata po tayo. Pero ang totoo po, siguro... ilang taon ka na ba? Kaya siguro dahil nakikita niyo yung tagyawat ko, kaya mukhang bata. Pero Hindi ko nakita yan. Not so young. Nung pong tayo po, kaya na-inspire po tayo na magtayo po ng ating party list. Because I used to be an undersecretary sa Office of the President, panahon po ni dating Pangulong GMA. Well, during those times, I was still very young. And nagkaroon tayo ng pagkakataon na makasama dun sa delegasyon na ipinadala po ng ating gobyerno sa Geneva, Switzerland on the rights of migrant workers. Okay. So, doon po nagumpisa po yung atikain po natin na mag-push, tumulong sa pagpupush ng mga pulisiya at mga programa ng gobyerno para sa kapakanan po ng mga OFWs and seafarers po natin. But at the same time, inugat po natin, bakit kailangan umalis yung mga kababayan po natin? Yes, Bakit nila kailangang maghanap ng mga opportunities outside the Philippines? Kaya po, tinututukan po natin yung health, yung kanilang education, yung kanilang kabuhayan, yung kanilang pabahay. Because these are the basic things na hinihingi at hinahanap po ng mga kababayan po natin. Na kapag nakibigay yung mga bagay na ito, definitely yung mga kababayan po natin, hindi nila kakailanganin pong lumabas. Kaya dito po tayo nakatutok, ito yung mga advokasya primarily ng Kabayan Party List. Siguro, Congressman Met, itatanong natin kay Congressman Salo ngayon. Wag kang tatawa, ha? Congressman, sa tingin mo ba sa tinagal-tagal nang nagpapadala tayo ng mga manggagawa abroad, napapanahon na ba na tignan po natin na sa halip na padala natin sila abroad for work, na sweldo naman po 20,000 lamang po isang buwan, no? Hindi po kataasan yan kung ikukumpara sa pwede nilang sahurin dito po sa ating bansa. Is it timely now? Hindi po ba napapanahon na pag-aralan na po natin ang mga OFWs natin, wag nang padala sa abroad? Tama, oo. At Kasi kung tutukan na lamang po siguro dito yung naunang kampanya ng ating Pangulo, foreign investors should come here. Para mamuhunan Hindi po ba? na lang. Oo. Para yung mga manggagawa natin sa abroad ay hindi na po magpupunta doon, iiwanan ang kanilang pamilya. And then, that's another concern for us. Yung bang OFW natin doon, nandun abroad, pero yung kanyang pamilya, head of the family siya siguro, or sa Pilipinas. nanay po siya, pero naiwanan yung mga anak niya dito. Kong? 100% na iniwala po tayo doon sa mga binabanggit po ninyo, Sir Ben. Definitely yan po yung inaangkalahan po ng Kabayan Party List. Bagamat kasama po talaga sa core advocacy ng Kabayan Party List yung pagsisigurado po natin ng kapakanan at karapatan ng mga OFWs po natin ay nababantayan ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Ang sinasabi po natin, palliative lang po yan. Kasi ang talagang solusyon is to make sure na hindi na po nila kakailanganin pong umalis. Kasi tama po kayo dyan sa sinasabi po ninyo, the cost, the social cost, and also the economic cost. Tama na kapag papadala po sila rito sa Pilipinas. Pero at the end of the day, what is the social cost dun sa epekto nito, epekto no? po nun? Sa So, ibig pamilya. sabihin po nun,
may presyo po ba yung iwanan mo yung pamilya mo sa Nako. Pilipinas? Nako, Kung may presyo yan, may Congressman, halaga. malaki. Di ba? Definitely wala. At the same time, sa lahat po ng mga pagkakataon na kausap ko po yung mga OFWs po natin, palagi ko pong pinapaalala po sa kanila, remember bakit kayo umalis ng Pilipinas. Correct. Umalis kayo dahil mahal ninyo yung pamilya ninyo. For your Mahal family. ninyo yung mga anak ninyo, mahal ninyo yung mga asawa ninyo. Kaya kayo nagsasakripisyo. Kaya tatandaan din po natin na kahit nandun man sila, kailangan siguraduhin po nila yung relasyon po nila intact pa rin, nanatili pa rin. Kasi malungkot, masaklap, maraming pagkakataon. Yung pinaglalaban po nila, kaya sila umalis, yun yung wala. Correct. Oo. So, yung- Nakakalimutan na eh, Nakalimutan diba? na. So, later Kasi on. habang tumatagal naman talaga, nasisira yung lumalamig. Oo. It's a natural. Correct. Yeah. Ayun. Can you imagine 10 years na wala po yung nanay? Oo. Yun ang Yung tatay, 10 years, 15 years. Anyway ho, sumasarap po ang ating usapan with our special guest for today. Walang iba kung hindi si Congressman Ron Salo. Magbabalik po ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Mga kabahagi, again, kayo po'y aming inaanyayahan. Kung meron ho kayong mga katanungan o reaksyon sa aming talakayan ngayong umaga, mangyari pong ipahatid sa atin sa pamagitan ng mga social media accounts ng programang Pamumuno 2025. Okay? At again, ang ating pong special guest for today ay si Congressman Ron Salo mula sa Kabayan Party List. Okay? Alright. Tata Ben. Okay, Kong, dadako na tayo dito sa medyo mga masasalimuot na mga issues na nangyayari po dito sa ating bansa. Okay. First and foremost is the impeachment of Vice President Sara. Sang-ayon po ba kayo dyan? Ang sa atin, may proseso po na sinasad po ang ating konstitusyon. Tayo po'y naniniwala doon sa proseso na inilatag po. I'm a lawyer myself, and I used to teach law. At ang palagi kong tinuturo sa mga estudyante ko at the time, ay siguraduhin po natin na yung ating paggalang doon sa konstitusyon po natin. Kasi at the end of the day, the highest law of the land is the Constitution. And there's a constitutional process. At ito'y sinusundan ng ating House of Representatives at susundan po ng Senado. So, nakapalo po tayo dun sa proseso po na yon. So, yung process na yon, kinikilala ko po yon, ginagalang ko po yon, nirerespeto ko po yon. Okay. Alright. Okay, Ayan. hindi na natin at Oo, hindi na tayo mag-dig in dun more total on the ito, impeachment. 150 congressmen already have already signed the impeachment case na isinampa po sa Senado po. Pero wala pa pong wala pa pong I think date for 200 the... plus. Ha? 200 plus. 250 ka eh. More than Yes. 200. Apo. More than 1/3 kaya dire-diretso po. So, titingnan lang natin dire-diretso. kung ano pa ang mga susunod na mangyayari tungkol dyan. Okay, eto naman, since si Kong ay alam naman ng iba na kayo po ay kabilang sa nagsulong sa panukalang batas regarding Maharlika, yung pagbuo ng Maharlika Investment Fund. How is it now? Ano po ang obserbasyon nyo? Di ho ba nakapag-umpisa na silang mag-invest sa particularly sa energy natin? Makilala, mining. Yes, oo. Ayan. Ano pong masasabi nyo dito? Is it nagagamit po ba ng maayos as a start itong fund? Sa tingin ko, maganda po yung umpisa po nila. Kasi for one, isa po sa pangunahing concern ng Pilipinas po ngayon is energy. There's always been an energy security issue sa Pilipinas. And in my Masters of Laws, isa po yan sa primary na tinutukan po natin, dissertation po natin on energy security. At malaga na yung Maharlika, there is this opportunity from the government to invest more at napili po nila na unahin pong pag-investan yung energy natin. Sapagkat kailangan po natin talaga po yan. For us na talagang nag-import ng malaki to make sure that our energy continues, kailangan po ng additional investment. Tsaka yung ibang mga di ba? Yung ibang mga kumpanya, dahil sa taas ng cost ng energy natin dito sa Pilipinas, they'd rather have their company sa ibang bansa. Tama diba? po kayo doon. Pati ang employment affected. Tama po kayo. But at the same time, makakawing na issue po yan. Yes. Yung
una munang concern natin is the energy security itself. And pangalawa, because of lack of investment as well, medyo kaunti, kaya nangyayari po dyan, mas mataas din po yung tawag dito, yung presyo ng electricity, ng energy. Kaya ang kakailanganin po talaga, it has always been, hihingi ang ating gobyerno ng investment para dyan. Kaya kung may opportunity yung gobyerno po natin na mag-invest, then definitely we're all for it na mag-invest po sila sa energy security ng bansa. Alright, Kong, wala po tayong tutol o objection na mag-invest po tayo sa energy. Yun naman talaga ang kailangan natin. However, meron pong ginagawa ang House of Representatives ngayon tungkol sa NGCP. The ownership, the franchise, and so forth. Pero all of a sudden, Malacanang has put in money there already. Hindi po ba makaka-apekto nito sa tinatawag na layunin ng Kongreso na matignan muna ano ba itong NGCP? Sino bang namamahala dito? 40% nga lamang po ang pagmemay-ari ng mga Chinese people or Chinese government. Pero it looks like sila po ang may control May control. Ito ang tinitignan ng House of Representatives ngayon. Ano ang pananaw niyo dito? Magkaiba pong aspeto po yung pinag-usapan po natin dahil yung tinitingnan po ng House of Representatives yung energy security in the sense na is it being controlled by Filipinos? Correct. Yung Opo. investment na ginawa po sa Maharlika, it's really an issue of do we have sufficient energy at namimit ba yung needs po natin? So magkaiba po silang plane. So wala pong disagreement doon sa ginagawa po ng Kongreso, doon po sa investment na ginagawa po ng mga tao na pinili para pangunahan po yung Maharlika. Okay. Alright. Sige, dito tayo ngayon sa at least naintindihan na po natin yan. Correct. No? Ito naman po, Congressman, dumako tayo dito sa Magna Carta for Overseas Workers na po. Naipasa na yun and you were one of the Filipino Seafarers? Opo. Ibig niyo pong sabihin? Magna yung Carta Magna Carta of Filipino Seafarers Yes. po ba? Filipino Isa po kayo sa nagsulong niyan. Ako po yung pangunahin. Yung po dyan. Exactly. Yes. So, ano po ang status nito ngayon? Kumusta na? Batas na po yan, kaya natutuwa po tayo dahil kinailangan po talaga ng leadership ng House of Representatives ng Senado at ng ating Pangulo mismo para may pasa itong Magna Carta of Filipino Seafarers. Napirmahan po ito noong Oktubre nakarang taon at na-release na po ng Implementing Rules and Regulations early January. At kasalukuyan po ngayon na ini-implement po ng mga agencies of the government, primarily ng DMW, ng Marina, ng DOLE. Kasi isa po sa features po nitong batas po nito, mahaba-haba po ito, sir. 100 provisions po ito. So iba't ibang aspeto, yung kabuuan po ng relating to the practice or the profession of seafaring, both domestic at saka international, ay nakapaloob po rito. But at the same time, nakapaloob din dito yung mga roles and responsibilities ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan para masigurado na yung buod po ng Magna Carta, as the name suggests or the title suggests, it's all about the rights ng mga seafarers po natin. So, nakapaloob po dito lahat po noon ng mga iba't ibang mga karapatan na dapat nilang i-enjoy. And, corollary to that, syempre, pag pinag-usapan po natin yung karapatan, may kaakibat po ito na obligasyon. Yes. Kaya ang tawag po nila dito rin sa batas po nito, it's a very balanced law. Kasi, hindi mo lang pinag-uusapan po yung kanyang karapatan. Pinag-uusapan mo rin, ano yung kanyang mga obligasyon bilang isang seafarer. Okay, alright. Okay, may susug lang ako doon sa sa side ng mga seafarers, no. Ito'y concern ng rin ng mga pamilya, no. Being me also a wife of a seafarer, no. Ang tanong ko kung is ano na yung meron bang plano ang gobyerno, no? Nakapaloob ba diyan ang tungkol doon sa mga nagreretiro ng mga seafarers natin? Kasi marami tayong naririnig na balita na maraming seafarers na okay yung mga panahon nila nung sila ay nakakasakay. But when they reach 50, 55, minsan pabata yung mga hindi na nakakasakay because nagkakasakit or humihina ang katawan, ano yung pwedeng itulong
sa kanila since malaki ang naiambag nila sa ekonomiya natin. Pero sa kanilang pagtanda at pagretiro or hindi na sila makasakay, wala na silang means. Siguro, the same yan sa concern ng lahat ng sektor sa Pilipinas. Kahit na domestic worker po tayo, or OFW po tayo, o seafarer po tayo, parehong concern po yan. So, hindi po siya hiwalay simply because one is a seafarer, one is an OFW. Una muna, let's go back to the basic principles. Tatandaan po natin na ang ang protection po natin, doon sa pagtanda po natin, this is something that is within our own hands. Yun po yung tatandaan po natin. Mahirap sabihin natin na nagtrabaho ako, nagsikap ako, pero walang bigay yung gobyerno. Kasi to begin with, nung nagtatrabaho po tayo, kahit ako nagtatrabaho po ako ngayon, hindi naman ako nagtatrabaho para sa gobyerno. Nagtatrabaho ako para sa sarili ko. Nagsisikap ako, ginagawa ko ang lahat para sa sarili ko at sa pamilya ko. That's the basic na dapat tandaan po ng mga kababayan po natin. Ngayon, ang tanong, kung pagtanda o umabot ka sa ganung edad, wala kang ipon, sino ang may unang poder? Sinong may unang dapat na concern? Yung individual. So, kailangan nating siguraduhin na ma-encourage po sila. So, ang role ng gobyerno po doon ay hindi para mag-ipon para sa kanila, kundi siya mismo ay maturuan para makapag-ipon, makapag-prepare para sa kanyang sarili. That's one na dapat nating tandaan. That's the reason why in-institutionalize po natin dito sa Magna Carta yung allotment concept. Na ngayon, may mga iba na nagre-react kasi sinasabi po nila, ay bakit nasa batas yan? To begin with, it has been an policy of the government. From the very beginning, nag-institute po itong pagpapadala po natin sa labas na may amount talaga na inaalat doon sa pamilya po nila rito. 80% po yan of the basic salary before. In this particular law, ang sinabi po natin, doon sa kanyang kinikita, doon sa IRR, lumabas, not only doon sa basic salary, kundi kasama po yung kanyang fixed overtime na bibilangin yung 80% na allotment. Dito sa allotment, alati, ang tanong, sino ba yung dapat na maging alati? Of course, kung sino yung may legal na family. At the same time, sino yung legally dapat mong suportahan. But at the same time, kailangan din po niyang suportahan yung kanyang sarili. So, hindi natin tinatanggal na kailangan po niya mag-alat. Magpadala, self-allotment ang tawag po doon. So, yun yung una. Pangalawa, ano po ba yung social protection? Doon po natin dapat titingnan. So, mayroon ka dapat individual, it's an individual concern na nakapag-iipon ako. But at the same time, dapat yung gobyerno is able to encourage me to provide the mechanism para makapag-ipon po ako. At the same time, ano po ba yung other social protection? Doon po papasok po yun, ma'am. So, for one, ang sinasabi po natin, of course, yung mga iba, may mga unions. So, pag may union po sila, at the end of their trabaho, may mga dues po sila na binabayaran po doon. But those are designed para kapag katapos po nila, ay may matatanggap po sila. Number 3, we encourage them na maghulog po sila sa SSS. And natutuwa po tayo dahil sa seafarers, mataas po yung compliance po dyan. Almost everyone is participating doon sa SSS. Kasi ito yung difference po kapag sa sea-based and land-based. Sa sea-based, yung participation po ng mga ship owners through the manning agencies, automatic. Nakakaltas ka agad. Pati yung SSS participation nila. Yung mga OFWs. Yung mga OFWs, land-based, wala pong magbibigay. So, iba yung mga employers. Tama po kayo doon. Kasi yung employer po nila, nandoon sa ibang bansa. Correct. So, you cannot compel them to pay that particular share. So, nangyayari, ang mag-share lang, it's self-payment. Si OFW. Kaya yung participation din ng mga land-based po natin, mababa. Alright. Mamaya po, pagpapatuloy natin yung discussion tungkol yan because I'd like to ask also the good congressman here. Kasi sweldo ng mga OFWs natin, 20,000 lang po eh. Ito yung mga domestic helpers po natin, masyado yata mababa. Lalo na sa Middle East countries. Ano kaya po pwede natin, they are even subjected to torture, they are subjected to maltreatment and so on and so forth. Marami ho sa kanila pinapatay, may death row pa. Diyos ko po, ano bang nangyayari? Mamaya po, pasasagot po natin kay Congressman Ron Salo pagkatapos po ng ilang mga paalala. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.
Balikan po natin ang ating special guest for today. Walang iba kundi si Congressman Ron Salo ng Kabayan Party List. Kanina po na itanong po namin, Congressman, ang may kaugnayan sa sweldo ng mga OFWs po natin as against the seafarers. Yung mga seafarers po natin, medyo mas mataas ang sweldo nila eh. O kasi may mga union yan eh. Pero ito mga OFWs natin, karamihan po mga domestic helpers, mababang uri lamang po ng mga Pilipino ito na nakikipagsapalaran sa ibayong dagat. Is there any way na ma-improve natin ito, ma-enhance natin ang kanilang kita? Yung totoo ba na nasa 20? Magkano? 20,000 pesos 20,000 yung ang kanilang sweldo ng bawat OFW? Sa monitoring niyo po. Ika-clarify po natin yan. Tama una yung binabanggit po ninyo na mas mataas po yung kita po ng mga seafarers po natin compared dun sa mga domestic helpers po natin o land-based. Basically talaga yung mga nasa sea-based mas mataas in the sense na ang average po na tinatanggap po nila is around $1,000. Halos lahat ng mga seafarers, yun po yung minimum. Pagdating po sa land-based, ang minimum po na isinatakda o based po sa mga bilateral agreement po natin is $400. Particularly sa mga domestic helpers. So, ibig sabihin po nito, $400 kapag kinumpute po natin dyan at the current rate, more or less mga 23,500, almost 24,000, depending on the exchange rate. Number 2, dito po sa mga binabanggit po natin na tumatanggap po nito, depende rin po yan sa lugar. Kasi may minimum pero habang tumataas po sila, tumatagal, nadadagdagan din naman po yan. For example, pag pumunta po tayo ng Hong Kong, on the average, I understand, about 30,000 ang kailang tinatanggap. Malaki na yan. Or Singapore. So, way above dun sa minimum na tinatakda po ng ating bilateral agreements. Pagdating po sa Middle East, average din would be yung $400. 20. 400. 23, 24, depende sa exchange rate, pero tumataas din po yan. For example, may mga kilala rin po tayo sa Kuwait na dahil sa tagal na rin po nila, may 30 din po yung tinatanggap po nila. So, depende po. That's the floor or the minimum. At the same time, depende habang tumatagal po sila, nadadagdagan yung income nila. Number 2, depende sa type of work ng mga OFWs po natin. Ang pinag-usapan po natin, syempre ito po yung mga mababa, ito po yung mga kasama sa bahay. Kaya, ano po yung kailangan na pwede po natin gawin ng gobyerno? Mahirap po kasi na itakda, quote-unquote, na dapat taasan mo. Kasi at the end of the day, these are market forces, quote-unquote. Kasi habang tinataasan po natin, it's a question, are we being able to be competitive with the others? Kasi tatandaan po natin, ito yung pananaw po ng marami sa Pilipinas. Feeling po kasi natin na gustong-gusto talaga nila tayo. Tayo lang yung gusto po nila. Entitlement. It is not true. Okay. Kasi hindi lang naman tayo, nationality, ang nag-o-offer po ng overseas work. Maring isa po tayo sa may pinakamarami, pero hindi lang po tayo yung may monopolyo po niyan. So for example, pag pinag-usapan po natin sa Kuwait, maraming mga nationalities na rin po yung nandyan. Mga Indiano, marami din. Opo, ang Africa. And oftentimes, yung pinag-uusapan po natin na mababa from our point of view, from the other nationalities, mataas na po yun. So kung they're able to provide the same quality of work and service, di po ba? In a lower salary. But at the lower salary, wala tayong poder na sabihin, taasan mo yung sa amin. Opo. So, it's a question really dito, nung tinatawag po natin na pataasin dapat natin, una, yung kalidad ng mga pinapadala po natin sa labas. As much as possible, magkaroon ng upskilling. So, kung po pwede, hindi doon sa sikapin natin na pataasin yung minimum, kundi pataasin natin yung kalidad ng mga tao na pinapadala po natin. Kasi kung mas mataas po yung kalidad ng pinapadala po natin, then hindi na po sila kailanganin pa na magtrabaho as domestic helpers. Lower na skilled rank, workers skilled, na lang sila. kundi semi-skilled or skilled or professional. Yun dapat yung focus po natin. Number 2, yung vulnerability po, na-address po natin yon. Kasi alam naman po natin that the most vulnerable sa mga OFWs po natin are the domestic helpers. Kasi living in po sila. Unlike other areas na halimbawa sa Europe. Number 3, maliban po dito, dapat upskilling,
number 3, yung development of other markets na tinatawag. So, hindi naman tayo napipigilan na dapat ang pipiliin lang po natin na puntahan yung mga nandyan. Pero of course, may mga kababayan po tayo na yan po yung preference po nila. Yeah. But at the same time, nandyan po yung mga other markets, like for example sa Eastern Europe. Kaya lang, kailangan maintindihan ng mga kababayan din po natin, maaaring mas mataas po yung pwede po nilang tanggapin. But for every region or every area, every country, may kakaiba po na risks and challenges na pwede po nilang kaharapin. For example, punta po sila sa Europe, Hungary for example. Iba rin po yung klima po doon. Malamig po doon. So sometimes, yung mga tinatawag po nila na... malamig ang ulo. So, kung ang iniisip mo lang ay kikita ako ng ganito. Pero, yung Pilipino na makakausap mo una. Yeah. Kasi Oo. kakonti pa lang kayo. Number 2, yung malamig palagi at medyo sometimes kapag panahon ng taglamig, ang tinatawag po natin na brown lahat or nagiging gray yung surroundings. So nakakababa. Kaya isa sa mga concerns po nila, it's really about mental health. Opo. So kailangan po maintindihan ng mga kababayan po natin. So ang isa po sa ina-advocate po natin, pinupush po natin, Sir Ben, sa Kongreso, yung tinatawag po natin na Magna Carta of Filipino Migrant Workers. At ang kapaloob po nito, the same with the Magna Carta of Filipino Seafarers. Ang focus po talaga natin, it's empowerment. We really need to empower our people. Hindi po pwede na, kasi madalas palliative yung mga solusyon po natin Ang issue palagi, ano yung serbisyo na ibibigay ng gobyerno? It's not about the service na dapat nibigay ng gobyerno. It's about the quality of how to make sure that the quality of our people will improve. Una, para dito, at the same time, when they choose to go abroad, di po ba, they're well protected. Kasi yung protection na binabanggit natin palagi, di ba, how can you possibly protect more your people kung nasa labas po sila? Kung nandito pa nga sa loob ng Pilipinas, hindi natin naman protektahan yung mga kababayan po natin. And how do we talk about protecting your people outside of your country, outside of your jurisdiction? Na one, wala kang poder po doon kasi nasa labas sila ng bansa. Pero, kadalasan din po na nagkakaroon po ng mga concerns o issues sa mga kababayan po natin, yung mga less skilled. Kaya, pero pag tiningnan po natin yung datos, yung ebidensya, makikita po natin na hindi tayo madalas na nagkakaroon ng concern doon sa mga professionals, mga educated, the skilled people na pinapadala po natin. Because what we call them, they're more empowered. Okay. Mas ang potential po ng abuso nandito sa mabababa. Tama po kayo. Mababa ang sweldo, mataas pa yung vulnerability. Kasi in the first place, yun yung kakayanan nilang gawin. So nagkakaroon lang ng matching. Kasi ito lang kasi yung kaya nilang gawin. So ang sinasabi po natin dito, dapat iangat po natin yung kalidad nung pinapadala po natin. Ngayon, meron pong issue on the deployment ban because of this, yung mga abuses po, mga cases na pinatay, and then others are on death row and so on and so forth. I think dito kailangan yung support ng ating gobyerno. Ito po ba, sang-ayon po ba kayo na magkaroon ng pag-uusap tungkol sa deployment ban, especially dito po sa Kuwait? Oo. Okay, muli, ibitin muna natin, Tatabe. Ibitin natin? Para dire-diretso yung sagot ni Kong tungkol dyan. Okay? Sige, so, mga kabahagi, kami po ay magpo-pause muli for a break at definitely magbabalik agad ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pamumuno 2025. Special guest po natin si Congressman Ron Salo ng Kabayan Party List. Ngayon, Kong, balikan natin yung deployment ban. Ano bang pwede dito? Ano bang dapat dito? Napakaganda ng tanong po ninyo, Sir Ben. Ito po yung misconception ng marami po sa kababayan po natin na nagkakaroon po ng immediate reaction po nila kapag nagkakaroon po ng issue sa isang lugar, deployment ban. Without understanding yung nuances nung ganong solusyon. Kasi actually, isa po yan sa nagpalala ng sitwasyon sa Kuwait. Hindi naiintindihan ng mga kababayan po natin na kapag nagkaroon ka ng deployment ban, it creates more problems than solution. Kasi, una, dapat ma-identify po natin ano ba yung main issue
And the issue was, may namatay na kababayan po natin. Yung pagkakaroon po ng krimen, sa buong mundo po yan, nangyayari po yan. Hindi po yan hiwalay simply because yung Pilipino You're a Filipino. po doon and you're a Filipino. Tama. There's no targeted crime against Filipino doon sa lugar na yon. Galing po ako doon at nakausap ko yung mga tao doon. Number 2, when it comes to crime incidents, alam po ba natin na yung Kuwait na palagi nating binabash is number 18 ba? In terms of safest countries? Really? Oh? Tayo 100 plus. So isa lang ibig sabihin po noon. They're actually much safer than us. Mas mababait sila. Precisely. Kaya lang nagkakaroon tayo ng misconception. Misconception. Number 3, alam po ba natin na sa Middle East, isa ang Kuwait sa pinaka-freest na media? That they are able to speak out. Kaya yung mga bagay na ganito na naririnig po natin, pag may nangyari dyan, putok agad sa atin. Compared to other countries in the region. Sikreto eh. Oo. Precisely. Kaya sinasabi ko po sa inyo, nagkakaroon tayo ng misconception. Pagdating po sa deployment ban, ito po yung nagiging issue. At malaking issue po ngayon sa Kuwait dahil hindi man tayo nag-impose ng actual ban. Pero may de facto ban, quote and unquote. Kapag nagkakaroon po ng ban na yan, unang immediate effect po noon. May mga Pilipino na nais pumunta po roon. Hindi sila, na-stop po sila. Yeah. Number 2, yung mga Pilipino na nais umuwi, Hindi makauwi. Kasi Hindi, ang iniisip nila, dahil may nangyari na isang tao, there are 165,000 Filipinos at the time, at 270,000 plus Filipinos at the time in Kuwait. In Ngayon, Kuwait bumaba po alone, yan, 245 na. So kung may nangyari na isa, does that represent the entirety? Definitely not. Oo. Malit lang po yun. Sa atin, sa lugar lang po natin, maya't maya may patayan po tayong naririnig. Di po ba? Pero yung isang bagay po nang nangyari yan, is 270,000 Filipinos na may naganap na isa, does that represent the entirety? Hindi. Actually, dito sa Pilipinas, Kong, araw-araw may Precisely, yun po yung sinasabi ko po sa inyo. Dito, desensitized na po tayo. Kasi mayat maya nangyayari, kaya hindi na news po yan. Doon, dahil madalang mangyari, pag nangyari, it's really a big news to us. Pero ang hindi ko... Number 3, lilinawin ko lang po ito. Please. It creates more problems. Kasi kapag nag-deployment ban ka, hindi makakapunta, hindi makauwi ang mga Pilipino. Number 2, hindi naaayos yung paglipat nila. Alam po ba natin na yung mga nagiging epekto po nito, yung mga pinapadala natin, kaya po sila, hindi sila namomonitor ng maayos kasi iyan yung mga hindi umuwi ng Pilipinas dahil nag-iisip po sila kaya extended yung kailang kontrata po doon. Is there an ongoing dialogue between the Philippines and the Kuwaiti government? Yes, there is. But the pressure from the public, yun po I suppose ang isa sa mga nagiging cause. Kaya bantulot din yung gobyerno po natin na buksan. Kahit bukas pero hindi siya nagiging daan para maging smooth yung processing. Pero news sa akin itong binanggit yun po yung sinasabi po natin. Dapat kasi immediately, Sir Ben, kapag pinag-usapan po natin yung mga ito, ang verdict na po natin kaagad, iban po yan. Without understanding the nuances. Kaya yung mga iba po dyan, yung binabanggit po natin, sila po yung naging epekto po niyan. Dahil tumagal, hindi makauwi dito sa Pilipinas, naghanap sila on their own ng kailang lilipatan. Nagkakaroon ng vetting process. Kung sana maayos po yun, nakauwi pa sila rito, naayos po, na-check muna kung sinong lilipatan po nila. So, kadalasan, ito po yung lumipat doon sa bagong employer na hindi nagkaroon ng tamang vetting. O kaya baka walang hawak na kontrata, tamang kontrata. Precisely. Kaya they become more vulnerable. Kaya sinasabi po natin dito, yung ganyang mindset, dapat itabi muna natin, tingnan natin, tasain nating maigi yung mga nuances. Okay. News sa akin, Kong, yung nabanggit po ninyo, Kuwait, ito yung safest pang bansa sa Middle East. Yes, and freest. Bakit pagdating dito sa atin, hindi ganyan ang lumalabas? Parang But not exactly. Pag magtanong po kayo doon sa mga kaubayan po natin, may kasama po kami sa bahay. Galing po ng Kuwait. Tinanong ko po noon, nung hindi pa ako nakakapunta, bakit gusto niyang bumalik? Sa Kuwait? Yes. Lahat sila gustong bumalik sa Kuwait. So, yung news na naririnig po natin does not represent entirely. Yung mga nanggagaling doon, sila yung makapagsasabi na
of course, may mga instances na hindi natin dinidiscount yung mga nangyayari. Kasi sa Pilipinas din, may mga amo rin May po ganun na din kaso, ganyan din. Maring may not to that nananakit extent. din. Hindi, Tama. not to that extent na pinapatay po nila. Kasi definitely, di ba, yung kultura rin po natin, pwedeng madalin mo kaagad din sa pulis o makakatakbo ka. Tama. Ang difference po kasi doon, hindi ka makakatakbo, quote unquote, dahil nasa ibang bansa ka. Correct. Napakahirap para sa kanila. Okay, so yung pinaka natin, tampok na question natin, Tata Ben, i-fire mo na para kay Kong Salo, no? Kong. Oo, sige. Ito, kaya ka inimbita dito Gusto namin malaman, ano ba talaga ang dahilan kung bakit Kabayan Party List ang iboboto ng bayan? Yan. Isang sagot, hindi sila malulugi sa Kabayan Party List. May track record ng Kabayan Party List. You check our credentials, you check our track record, ang dami po nating na-file na batas related po sa advocacies po natin. When it comes to kalusugan, universal healthcare, ang inyo pong lingkod si Ron Sales sa pangunahin na nagsulong po yan. May Philippine Mental Health Law tayo, may Cancer Law Registry tayo, isa rin po tayo sa pangunahin na nagsulong po yan. Pabahay, na tayo rin ang isa sa pangunahin na nagsulong ng Department of Housing na nagpapatupad po ngayon ng 4PH program. Pagdating po sa kabuhayan, yung pinag-uusapan po natin na Salt Industry Development Act, tayo rin po ang isa pangunahin na nagsulong po niyan. Kaya ang tawag po nila sa atin sa salt industry po ngayon, Sir Ben, the father of the modern salt industry. Ongoing po yan. Dumadami po yung mga natutulungan po niyan, particularly in the coastal areas, kagaya ng Pangasinan at Mindoro. Pagdating po sa edukasyon, yung universal access to quality education, isa rin po tayo sa sumusog po niyan. Pero ang isa sa pangunahin na batas po natin na related doon sa binabanggit po ninyo na kakaunti ang kinikita ng mga Pilipino. Pero ano ba yung pwede natin gawin? May batas po tayo, transnational higher education. Ang objective po nito, patasin po ang kalidad ng pag-aral ng sa higher education sa Pilipinas. At the same time, magkaroon po ng opportunities sa Pilipinas. Kasi magdadala po ito. May mga kausap po tayo na willing sila na maglagay po ng mga international schools po dito sa Pilipinas at magkikreate po tayo ng more opportunities, particularly from Australia. Dahil sa Australia, ang dami na po nila ng mga estudyante at gusto po nila na padalhin din sa Pilipinas. Alam po ba natin ang isang foreign student na mag-aaral po sa Pilipinas ay gumagastos on the average ng 40,000 to 50,000 pesos per month? Na maliban po doon sa binabayaran po niya ng mga tuition fees, etc. Yes. Ito po yung cost of living po niya. Nakapag dito po, nakapag-invite po tayo ng mas marami mag-aral po dito, ma-offset po yan. Kasi yung binabanggit po ninyo, nakikita lang po siya ng $400 or around 23,000 pesos. Pero ilan po yung makikreate na trabaho dito sa Pilipinas kapag nabuksan po natin. Wow. Kasi mas maraming pera ang mag-circulate. Number 2, maraming kababayan din po natin. On the average, ang mga nag-aaral po sa Australia na mga Pilipino is around 50,000 sa ngayon. Imagine yung outflow ng kapital na lumalabas po mula sa Pilipinas. Nang objective po natin ay manatili po yan dito sa Pilipinas. Tayo po ang champion po noon. Ang tawag po niyan, transnational higher education. Wow. Oo. At tayo rin po ngayon, ang pinupush po natin, Magna Carta, yung IGASP, ito po yung expansion po ng mga support sa mga private schools po natin dahil marami po nagsasara po sa kanila. So tayong nagcha-champion din po noon. Ngayon, ang pupush po natin, ang tawag po natin dyan, Magna Carta of Small and Medium Private schools. Kapartner po natin yung Federation of Association of Private Schools, FAPSA, at tayo po yung champion po nila. Sapagkat nais po natin na yung pagtingin po natin sa edukasyon is just like health. Sa health, universal access, universal healthcare, ang pananaw po natin, lahat ng Pilipino dapat covered. Ang pananaw din po natin sa education, dapat bigyan po ng edukasyon ng gobyerno. Regardless kung saan po sila nag-aral. Nag-aral po sila sa gobyerno, nag-aral po sila sa pribado, dapat may support ng gobyerno. Panghuli, OFWs and seafarers po natin. Tatandaan po natin, ang mga OFWs and seafarers po natin, yung Department of Migrant Workers and natin, isa rin po tayo sa pangunahin na nagsulong noon. Okay. Magna Carta Filipino Seafarers, tayo rin po
ang pangunahin na nagsulong po noon. At marami pa rin po tayong susulong kung mabibigyan muli ng pagkakataon ang Kabayan Parties. Kasama po dyan yung batas po natin para sa midwives po natin dahil kinikilala po natin ang kailang natatanging papel sa lipunan po natin, pati yung mga engineers po natin, yung mga professionals, Wow. mga mechanical engineers. Okay. Kahanga-hanga po ang accomplishments po ng ating special guest for today, Correct. si Congressman Ron Salo. Final question, Congressman. Maari mo bang ilarawan gamit ng 3 salita Ayan. ang iyong estilo ng pamumuno? 3 salita, Kong. Una, ang pananaw po natin dyan, it's proactive. Proactive. Hindi tayo passive lang, hindi tayo nakikinig lang. Hindi rin tayo basta gumagawa lang, kundi sinasabayan po natin yung ating nakikita na paggalaw. It's proactive. Yes. Pangalawa, ang tinatawag po natin dyan, collaborative. Nakikipag-collaborate po tayo. Kinikilala po natin na wala po tayong monopolyo ng kaalaman. Nakikinig po tayo sa mga stakeholders po natin. Kaya yung Magna Carta of Filipino Seafarers, nakinig po talaga tayo sa lahat po ng sektor na involved po dito. Pinakinggan po natin kung ano yung concerns po nila and yung ating solusyon ay nanggaling din po sa kanila, pagtatasa po sa kanila. Ayun. Ang pangatlo, Pangatlo. of course, ang tinatawag po natin dyan, it should always be godly. Godly. Sa pagkatat din, God-fearing. po na God-fearing. So, ang pinanggagalingan po natin, yung mga posisyon na katulad po nito, maging representative po sa Congress. Correct. Katulad ko po, Ron Salo, hindi po ako galing sa isang political na family. Nakarinig na po ba kayo ng politiko na Salo ang apelyido? Hindi Wala. po. Oo. Salo-salo po. Salo-salo. Salo-salo Honestly, I'm the first Yeah. in my family. Oo. Kasi wala naman po kami. Dahil sa Pilipinas, ang mga nabibigyan lang ng oportunidad na mamuno sa bayan po natin, yung mga politiko na. Yeah. Yung mga kilala na pamilya. Oo. Kaya sinasabi po natin, binibigyan natin ng pagkakataon at boses yung mga kababayan po natin. At lahat po ito nanggagaling because it was willed by God. Kaya natutuwa po tayo So, may na yung takot. kakayanan po natin, yung kalaman po natin, lahat po na meron po tayo, ibinibigay po natin sapagkat tinitingnan din po natin na yung opportunity po na yan is an opportunity to give glory to God. Alright. Okay, ayan. Mga kabahagi, si Congressman Ron Salo Ayan. ng Kabayan Party List. Anong number? 120. Siya nga pala. 120. Nabanggit ko na po lahat. Hindi ko pa nababanggit ang numero ng Kabayan Party List. Ang Yes. number po ng Kabayan Party List ay 120. Huwag na pong alalahanin pa po yung mga ibang mga numero. 120 lang dahil pagdating po sa eleksyon, isa lang po ang po pwedeng iboto sa party list. 120. Yes. Okay. So, sad to say, hindi ko na siguro mababasa itong ibang mga comments and question. Pero shoutout na lang ha sa mga viewers natin kay kabahaging Angelo Almonte, nanonood sa atin, kay Uno Maki, kay Karen Mendoza Pama, Nicanor Latombo, hello po sa inyo, kay Imelda Pasion Lafue ng Caloocan City, hello sa inyo, and dito si Michael Cruz, Genesis Quezon, Carol Renia, si Joshua Sendan, Nestor Kagitla, Eden Pedralvez, gayon din kay Dromar Santos Napay, marami to, Rosibel Francisco Ramos, Fiana, Sweet Ferrer, kay Lizelle Caranza, Usray Abdul, kayon din kay John Serge Garcia Magat. Nako, sorry ha, hindi ko na po mababasa ang inyo pong mga questions and comments. Ha? Alright, magpapaalam na po tayo, Congressman. Thank you very much for coming. Maraming salamat. And we wish you all the best. Yes. Maraming salamat muli sa inyo, Ben, Sir Ben, Met. Ma'am Net, maraming salamat po at maraming salamat din po sa lahat po ng mga kabayan po natin sa labas ng Pilipinas. Isang magandang hapon po sa inyo. Tandaan po natin, pagdating po sa party list, Kabayan Party List 120. Ayun. Alright. Okay, so until it's a Friday today, so Until next Monday. Yan, magkikita-kita po muli tayo dito sa ating programang Pamumuno 2025. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon. Magandang tanghali po sa inyong all. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.